Meron po tayong balita, mga kababayan, na may info po tayo. Gusto po natin bigyang linaw para sa lahat po na nakikinig ngayong araw na ito at sa lahat ng ating mga kababayan. Binibigyan po ng 2 oras ang KJC ng Philippine National Police na isurrender daw po si Pastor. Kung hindi, pasasabugin daw po ng Philippine National Police ang katedral, yung place of worship. 2 oras lang po ang binibigay po ng Philippine National Police, kaya po dumadagsa po ang batalyong kapulisan sa KOJC compound. Ngayon po ay masasaksihan nyo pagdagsa ng kapulisan at ngayon po binibigyan po ng 2 oras ang KOJC ng Philippine National Police na isurrender daw po si Pastor. Kung hindi ay pasasabugin po nila daw ang aming worship center, ang katedral, kung saan ngayon po ay binabarikadahan ng maraming kapulisan. Binigyan umano ng ultimatum na 2 oras ng Philippine National Police ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na ilabas at isuko daw si Pastor Apollo Kibuloy bago nila pasubugin ang KOJC Cathedral na nasa loob ng KOJC compound sa Davao City. Batay sa ulat ng DZAR SMNI Radio, nauna na umanong sinabi ng KOJC na matagal nang wala sa kanilang compound si Pastor Apollo Kibuloy nang madiskubre nito ang extraordinary rendition ng Amerika laban sa kanya, ika pa ng SMNI News. At tuloy pa rin ang pag-aalughog ng mga otoridad sa KOJC compound para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy. At tumagsa ang napakaraming mga pulis at dumami ang mga tropa na papunta sa KOJC compound upang pasukuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Ito pa ang ulat ng SMNI. Ngunit itinanggi ng Police Regional Office 11 na kailang pasasabugin ang Kingdom of Jesus Christ Cathedral kung hindi susuko si Apollo Kibuloy. Sa text message ni PRO 11, spokesperson Major Catherine De La Rey sa Brigada News FM Manila, sinabi nitong walang katotohanan ang lumabas na impormasyon at sa katunayan ay nagpapatuloy ang search o paghahanap pa rin kay Kibuloy at 4 pang kapwa akusado sa loob ng KOJC compound. Pinayuhan din ang publiko na huwag agad-agad maniwala sa fake news na una nang sinabi ng PNP na masyado pang maaga para magtiwang ang mga membro ng KOJC. Malinaw nila kasing nakasaad sa protection order na inisyu ng korte na dapat tanggalin lang ng PNP ang mga harang at barikada sa KOJC compound. At gayon din sa isang press conference, pinabulaanan ng PNP, pinabulaanan ni Police Major Catherine De La Rey na isa na namang kasinungalingan ang ipinalabas ng KOJC na bububuhayin namin ang kanilang compound ayon kay De La Rey. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente, kagabi ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound. Kaya sa lahat ng mga mamamayan natin, huwag agad maniniwala sa mga ipinapalabas nilang kasinungalingan. Ngunit ayon naman sa isang vlogger na si Vlogcaster Armantin, binabanggit niya dito na maaring totoo raw ang pagbobomba sa katedral, ngunit hindi ang mismong katedral kundi sa ilalim nito dahil nais nila na buksan ang bunker na kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito rin daw ay ginagamit na paraan sa Western world upang sa ganun ay maghukay ng tunnel sa ilalim ng lupa, ngunit hindi naman naapektuhan ang nasa tuktok nito. Ating pampakinggan ang binabanggit ni Vlogcaster Armantin. Hindi naman ito ata maapektuhan ng katedral kasi yun sabi ng military noon, 20 to 30 meters below ground yung bunker ni Kibuloy. So whether we believe this or not, itong warning nila na binigyan daw sila ng 2 hours yung 2 hours nagsimula ata kanila 1 o'clock 1 o'clock nagsimula kasi na-post nila ito mga 1 o'clock mga 1 o'clock mga 12:30. So 12:30 binigay yung warning, binigyan siya na ng 2 hours for Apollo si Kibuloy to surrender, kundi pa sasabugin nila yung katedral. Siyempre in-exaggerate nila ito. Gusto nila magalit ulit yung mga miyembro nila at sumugot dyan sa
tama nga ito si Gale Mario Dante, baka fake news yan sir, kasi hindi naman fake, pwede totoo Dante, pwede gagamitan nila ito ng bomba sa ilalim na hindi naman siguro kasi kung 20-30 meters below ground hindi na maapektuhan. Sa London nga, sa Amerika nga, may mga train sa ilalim, wala namang problema. Kahit ginagamitan nila ng dinamita, hindi naman nako-collapse yung ground kasi masyado naman mababa. So kaya lang sila in-exaggerate nila kasi desperate move nila, alam nila palapit na ang military kay Kibuloy, kaya ay Samantala, isang kasamahan na si Arlene Rax ang nagsabi patungkol sa sekreto mga passages at kanya itong inihayag sa kanyang vlog. Isa itong malaking revelasyon dahil kasama dati ni Kibuloy si Arlene Caminong Stone. Atin itong tingnan mga kaibigan. Yung kwarto ni Pacquiao, ito, ACQ room. Ito yung exit sa garage. Dalawa kasi yung garahe ni Pacquiao, garage 1 and garage 2. So ito yung exit, yung elevator nandito. Yung dati pong entrance ng kanyang mga tunnel, dito lang yan sa gilid. Pero nakatakip na po. No? So ayan, populate nyo po ito at salamat po sa mga iba nating mga YouTubers who shared my information at yung iba natin no, na nanawagan na i-save natin si Stephanie. I really appreciate you guys for doing that. Kasi si Stephanie, ilang beses na rin yan lumayas, nag-attempt na lumayas pero walang success. No, walang success kasi nga si Kibuloy mamamatay pag wala yan si Stephanie. So ngayon, ito guys, yung dating, this is the possibility na pwede ring taguan ni Pacquiao, or possible na yung tunnel ay abot na rin dito sa Old Bible School, yung unang Bible School na tinirhan namin before. So ito yung yung entrance, ito yung lobby, yung left wing niya, kung saan yung ni Pacquiao, yung quarter, yung right wing. Ito yung sa likod namin. Dito yung yung kusina ni Pacquiao. Dito kami nagdadala ng pagkain o kumukuha ng pagkain. So, ito yung sinabi ko sa inyo guys, na sa taas nito, ito yung tawag dito, library ni Pacquiao, na kung saan may bedrooms din si Pacquiao dyan. At saka, pero yung pinaka main bedrooms niya before sa first floor. So, may kasi may hagdan. Yung bedroom ko sa ilalim ng hagdanan. So, ganyan po ang ang design ng loob ng compound ni Pacquiao. So, ngayon, ito yung Old Cathedral, guys. Pinakita ko na dito sa inyo kanina. So, dito yung kwarto ni Pacquiao sa cathedral, sa Old Cathedral namin. Before siya magpipreach, dito muna siya magpapahinga. At itong tunnel na na-suspect ng ating sa pamagitan ng yung device na gamit, no? So dito mula dito sa cathedral papunta sa Kingdom, sa Jose Maria, sa JMC, at sa hangar niya. Parang Osama Bin Laden talaga tong style ni Pacquiao. So ito yung hangar, guys. May bedroom din si Pacquiao dito. Kung meron nga lang tayong time kanina na ipakita ko rin dito ang loob ng hangar. Yung bedroom, yung lobby, yung front nila na kung saan nagsiserve sila ng mga alcohol, ng inumin. So ito yung entrance, main entrance ng kanyang hangar, exit door, dalawa yung lobby niya. At ayan po, kaya kailangan talaga
na ganito ang ginagawa ng PNP because Pacquiao, marami po siyang armas. Yung sinurrender po na armas after sa Senate hearing ay mga karaan po yun, mga lumang armas. I was there even though hindi na po ako pastoral, no? Nung bumalik po kami diyan kasama yung aking family dito sa US, pati nanay ko po nakapasok diyan sa kwarto ni Pacquiao kasi si Pacquiao, ano siya Kapampangan kasi. Kaya mahilig siya mag-boast himself pa. Pinakita talaga niya sa amin yung mga collections niya of automatic rifles and automatic firearms. Kasi alam niya na dito sa US kasi it's normal. It's part of our rights na mag-collect ng guns, ng firearms. Kahit ako, no, I'm collecting firearms too. It's legal here in the US. So alam niya na ganun. Kaya pinakita din niya sa amin yung kanyang mga collections and he was so proud of showing his collections. Kaya alam namin na yung sinurrender ni Pacquiao na mga kunyari, mga armas niya, it wasn't enough. Marami po at mga automatic yung mga yung mga armas niya. And I'm very sure na sa pagtatago niya ngayon ay may mga armas din siyang tago. Ito si Inting Canada, si Crescente Canada na kasama niyang nagtatago ngayon. No? Kasamang wanted yan sa tawag nito sa Pilipinas. At ito guys, yung rough draft lang ito na plano guys kasi wala tayong time na gumawa ng exact drawing. So ito yung kingdom. Ito pala yung entrance dito. So, ito yung entrance. Pagpasok mo sa gate, andito yung Jose Maria College. Ito yung Star of David na kung saan kahapon dito na-observe yung 8 heartbeats, no? At itong heartbeats na ito ay nagtatakbo, naglalakad dito sa ilalim papunta dito sa katedral hanggang dito sa kingdom. Tapos andito yung Old Bible School at saka dito papunta sa kanyang hangar na kung saan itong hangar na ito ay may lagusan sa airport, sa International Airport sa Davao. So yan yung rough draft na drawing. So ito yung mga heartbeats na nakita doon sa kanina lang sa ilalim ng Old Cathedral. So ayan po. So ngayon po, why am I doing this? Bakit ko ito share sa inyo ang information na ito? Kasi ako po ay naniniwala na streamlining the information is effective to share para alam ng lahat kasi when we hide information, that means meron tayong ibang agenda, meron tayong tinatago. Gusto nating tulungan yung ating mga authorities, yung ating PNP na maging successful sila sa kanilang ginagawa at matulungan din natin yung mga dati kong kasamahan na ngayon po marami po sa kanila ang nangangailangan po ng tulong. And I don't know how to help them, no? Kung sila naman ay takot na humingi ng tulong, but there's information that I received, no, na merong at least 60 of them now who are about to be punished. Kasi suspected daw itong mga to na merong communication sa akin at Hebrew 4 verse 13, walang nilalang na hindi nahayag sa harapan ng Diyos. Lahat ay lantad at hayag sa kanyang paningin at sa kanya tayo mananagot. Oo mga kaibigan, binabanggit sa libro ng Hebreo na lahat ay mahayag, lahat ng kasalanan. At maaring itanggi ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga pag-aakusa sa kanya. Ngunit anuman ang tago natin sa ating mga kasalanan, ay mahayag ito at mahayag sa bandang huli. Kaya nga naman, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo
ay magpahayag ng ating mga kasalanan at tayo ay kanyang patatawarin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. Tunay nga po Panginoon na kami po ay nagkaroon ng pagkakasala. Kung kami po ay lalapit sa inyo ay tiyak niyo po kaming patatawarin sa lahat ng aming pagkakasala at kami po ay ililigtas po ninyo at tulungan kaming tumalikod sa lahat ng aming mga pagkakasala upang maging ganap po kami na mga anak po ninyo mula ngayon at magpakailanman. Patuloy niyo pong alagaan si Pastor Apollo Kibuloy kasama ng kanyang kasama ng mga PNP na nawa po ay hindi magiging marahas ang pagsuko niya sa batas. Gawin din pagpalain mga KOJC members na matanggap nila ang katotohanan. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.